Manute Bol sinumpong at nagalit kay Coach Reyes dahil sa pagbabangko sa kanya recently laban sa Meralco. Sabi pa ng TNT fans, siguro mag-ibang takbo ng laro at marahil nanalo pa ang TNT. Short margin lang naman ang kalamangan ng Meralco. Pero bakit nga ba binangko ni Coach Chot si Bol? Ayon sa mga rumors baka kasi sagip kapamilya daw ang nangyari kagabi para umangat sa standings ang Meralco. Sa totoo lang, medyo naniniwala naman ako pagdating sa sagip-sagip na yan. Minsan kasi nagiging taktika din yan ng mga sister teams. Pero this time medyo hindi ako naniniwala kasi Meralco wala naman sa hulihang standings. Sa katunayan, kapag nagpatuloy ang magandang performance nila, posibleng mag number 2 pa nga sila ngayon or number 2 na nga. Ang issue dito ay itong sinumpong ng husto si Bol. Napansin ko nga yan sa mga dying minutes na parang pinasa na lang ni Bol sa mga kasamahan niyang bola sa crucial minutes right after na ibangko siya. Siyempre, ikaw ba naman NBA caliber na import tapos babangkuin? Sinong import ang hindi sumpungin yan? At bakit naman kasi binangko? May sariling paraan si Coach Chot kung paano mape-preserve ang lakas nila, lalo na si Bol na mahina sa takbuhan. Pangalawang beses na itong nangyari kay Bol na kapag naka-fast pace ang isang team, ito talagang kainaan niya. Kitang-kita sa Meralco na pinag-aralan nila kung paano tinalo ng Ross ang TNT. At kahit nakaka-intimidate ang TNT dahil kay Bol, wala namang pake ang Ross. Kahit sino pang nakabangga nila, kahit gaano siya kalakas, may kahinaan naman din. At simple lang ang pang-counter kay Bol. Bilisan lang ang pacing, yun lang. At napansin ko ngayon sa TNT na kapag humina si Bol, pati yung locals nangihina na rin. Halos kumpleto na nga sila ngayon. Meron silang RR Pugoy, may Kelly Williams, may Jason Castro, parang dream team. At ayon kay Bol, ayaw niya yung dinidiktahan siya sa kanyang gusto. Ayaw rin niya na binabangko siya, pero si Coach Chot pinakaayaw niya nung hindi ka nakikinig sa kanya. Kaya after ng game sinumpong at hindi halos magpa-interview. Ang tanong, paano malalagpasan ng TNT ang kahinaan ni Bol? Paano nila mapapaslow down ang mga fast-paced teams? Magiging matindi pa ang level ng kompetisyon sa mga susunod na araw at nalalapit ng quarterfinals. Ngayon na kaya ang tamang panahon para iba naman ang manalo sa conference na to? Sana ipag-improve na ni Bol ang kanyang endurance at durability kasi meron naman siyang speed. Diyan kasi sila tinitira ngayon at ang TNT hindi nakakabawi. Second update naman natin, nakukonsensya pala ang Phoenix management sa ginawa nila kay Evan Nelly. Alam nyo ba na kinausap ni Iskandor si Nelly tungkol sa nangyari? Nalaman kasi ni Iskandor na gusto pala ng ama niya na bigyan siya ng playing time at halaga para umusbong ang kanyang karera sa team at maging proud siya na maging franchise player to. Pagkatapos na malaman niya to, pinuntahan ni Iskandor si Nelly, nag-usap sila tungkol dito. Humingi ng paumanhin si Iskandor kasi hindi raw niya alam kung ano ang mga nangyayari sa likod. Ang sa kanya lang, lalaro lang siya basta palalaruin. Pero wala siyang plano mang-agaw ng pwesto. Mabait na tao si Nelly at si Iskandor. At ang sa kanila, sumusunod lang sila sa utos na hindi nagre-reklamo kasi for business lang naman ang lahat. Mga ganitong bagay, inayawan din ni Charles Liu pero huli ng lahat, nasa trading block na si Nelly. Hindi na pwedeng bawiin dahil 6 na teams na nagkaka-interest sa kanya. At ang sabi, ang MVP daw ang pinaka-close taker sa lahat. Guess what? TNT lang naman ang number 1 prospect sa pagkuha kay Nelly. Napansin nyo ba na nagpakawala na ng guard ang TNT ngayon? Si Gio Halalo nilagay na nila sa UFA list with rise to salary. Pahiwatig na to na may ipapalit sa pwesto niya. Maswerte ang makakakuha kay Nelly dahil role player siya. Madaling maka-adjust, madaling kapitan sa playmaking, mataas ang IQ, hindi takot gumawa ng risk, may shooting, may perimeters, or long range. Alam nyo ba na siya lang ang tanging player na nakakuha ng 3 sunod-sunod na 4-pointers sa BBA? Walang iba nakagawa niyan kundi siya lang under kay Charles Liu. Nag-blossom talagang short stint niya dahil sa playing time na binigay ni Charles Liu sa kanya. Magaling ang pagkakagamit sa kanya ni coach kaya isa siya sa mga nanghinayang na pinakawalan dahil sa walang kwentang rason.